This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang umaga naman sa ibang bansa. Dahil iba yung ating time zone. Salamat Pastor Wilbert and Hasmin Butial, his wife, na nabigyan ako ng pagkakataong muli na sa inyo ay magbahagi ng mabuting balita. At akin din pong binabati ang aking area sa Upper Bikutan na patuloy na sumusubaybay sa live streaming na ito. Itutuloy ko po ang topic ko that the heart reveals. By the way, Happy Love Month po sa buwang ito. At pag-aaralan natin, timing ng ating message sa araw na ito. The heart reveals. Ipinapahayag ng ating puso ano ang nasa loob nito. Okay? Ano po ba ang puso? What is a heart? The heart is an organ about the size of your purse that pumps blood through your body. It is made up of multiple layers of tissue. Your heart is at the center of your circulatory system. So, napakahalaga ng puso. Kasi nga po, kapag wala ng puso, wala na tayong buhay. Kaya yung iba, because of science, talaga pong nagawa nila ng paraan yung may problema sa puso na gawin pong baterya yung puso. Pero, ito po'y very expensive at wala pa ngayon sa Pilipinas. Kaya yung iba, doon pa sa ibang bansa nagpa-charge. So, that's how important the heart of a human body. Bakit nga ba to importante? Because it is the seat of life or strength. Hence, it means mind, soul, spirit, or one's entire emotional nature and understanding. Sabi nga sa Mark chapter 12 verse 30, and you shall love the Lord your God from your whole heart. So, loving the Lord comes from the heart. If we didn't have a heart, we couldn't sense love or love in return. God created us with a heart so we could have a loving relationship with Him. So, ang ibig kong sabihin, ang puso po natin ang kumukonekta sa Panginoon. At ito yung nagpapahayag ng pagmamahal natin sa ating Panginoon, sa ating kapwa. So, this is very important. Kaya nga po, importante ito dahil dito natin na ipapahayag ang ating mga emosyon. At napag-aralan na rin po natin yung ano po ba yung pinapahayag ng ating puso. Letter A, the heart reveals our true character. Napag-usapan po natin yung kwento ni King Saul na kung saan in-expose ng Panginoon ang kanyang puso. At nakita nga natin kung paano siya bumagsak. Dahil nakita ng Panginoon yung puso ni Saul na kung saan hindi siya maayos, hindi siya grateful at marami pang bagay. At pinag-aralan talaga natin dito yung dahilan ng corrupt character ni King Saul. Ano-ano ba yung corrupt character ni King Saul? Eto, pinag-aralan natin, i-review lang natin. Disobedient to the carrier of His grace. Alam natin na si Samuel ang carrier of His grace, pero naging disrespectful siya. Pangalawa, siya po ay, ano po yung letter B? Letter B, he possessed a spirit of being impatient. Alam naman natin na ang isang tao talagang makikita mo na paano siya mag-response sa buhay is makikita mo kung anong meron siya. At ito nga pinakita ni King Saul, being impatient. Letter C. Ang letter C ay he don't care for the welfare of his people. So,
Alam niyo po, kapag may tao po tayo, isang bagay po na tingnan din po natin yung kalagayan nila. Letter D, Saul don't allow the instruction of the Lord. Hindi niya po sinunod ang instruction ng Panginoon, so it caused his downfall. Letter F, he refused to obey commands. Letter G, he is proud of himself. In fact, siya ay nagpagawa ng sarili niyang monumento. Siya mismo. Usually po kasi ang monumento, ginagawa ito kapag patay ng tao. Pero siya buhay pa lang, nagpagawa na po siya. So, nakita niyo po yung kanyang being proud of himself or mayabang. Letter H, he is also a liar. And letter I, he is religious but unholy. Letter J, Saul was greedy for material things. So dito, because of many things, na-expose yung kanyang greediness. Letter K, he is disrespectful. So dito po tayo huminto. Saul was disrespectful. Kanino po? Sa Panginoon. So, nakita natin na yung kanyang pagiging hari that caused him na makita yung tunay na ugali niya sa loob. At nakita natin yung pagiging ungrateful niya kung sino ang naglagay sa kanya sa posisyon. Una, sa Panginoon. Pangalawa, sa career of His grace. At dito na po natin itutuloy. Letter A, letter L, yung God's tingin ng Panginoon sa kanya, yung corrupt character ni Saul. Tutuloy na po natin. Letter L is, he is unsubmissive. Basahin natin sa 1 Samuel 15:22. But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Sabi po ni Samuel, your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice. Ano bang mahalaga, Saul? Yung pag-offer mo o pagbibigay mo sa Panginoon, pagsasakripisyo mo, or yung pagsunod mo sa boses niya. Alam mo, ito ang problema natin eh. Marami kasi tayong boses na pinapakinggan. And that's why, namamali tayo ng pagsunod. Kaya, dito, very sharp si Samuel na sinabi, ano ba ang mahalaga? Ano ba ang pleasing sa Lord? Ano ba nakakalugod kay Lord? Yun bang pag-o-offer mo o yung pakikinig mo sa boses niya? Kasi pag nakinig ka sa boses niya and you have the heart, the right heart, you will follow. You will follow yung boses niya. Diba sabi nga, the sheep follows the voice of their shepherds. So, hindi niya yon sinunod kasi ibang boses ang kanyang pinakinggan. Kaya sabi ni Samuel, listen, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat of rams. Mga kapatid, bilang tayo ay lingkod ng Panginoon, bilang tayo ay tinubos ng Panginoon, obedience is so important. Dahil sa pagsunod, makikita kung ano ang mga natututunan mo, ano yung mga naririnig mo. And, hindi lang yun. Submission is better than offering. Submission, yung pagpapailalim po sa authority na inilagay sa atin ng Panginoon. And who are those authorities? Siyempre, ang ating pastor, ang ating mga magulang, ang ating mga boss. Sabi nga ng Biblia, do not think of yourselves higher than others. So, it's a sign of humility. So, merong unsubmissive heart si Saul. So, ito yung isa sa corrupt character niya in letter L. Ano pa yung corrupt character niya? Letter M. He has the spirit of rebellion. Tingnan natin yung espiritu ng rebellion kay Saul. In 1 Samuel 15:23, rebellion, sabi nga dito, is as sinful as witchcraft. Rebellion, ano po siya eh, nagre-rebelde po yung puso niya. Although hindi siya yung nag-aamok, pero may ganun eh. Pag may sinasabi ka sa tao, yung isip niya,
nagre-rebelde sa'yo. Meron ngang member kami na nagsabi na habang nag-preach si Pastor Wilbert, nakikipag-espadahan siya yung isip niya. Ibig sabihin, ino-oppose niya yung sinasabi ng salita ng Diyos na pinapahayag ni Pastor Wilbert. So, hindi man makitaan ng rebellion sa physical, nag-aamok, nagkukundita. It's not that. Sa isip pa lang, it is called rebellion. Ano pa? Letter N. He has a stubborn attitude. Dito makikita natin in 1 Samuel 15:23, stubbornness is as bad as worshiping idols. Oh, lagi nating sinasabi, nako, masama ang hindi nakakalugod sa Panginoon ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Or, sinasabi din natin na kung hindi man Diyos-Diyosan ay yung bang mahalin mo ng sobra ang ibang bagay maliban sa Panginoon, that is called idolatry. Mas mahal mo ang asawa mo, mas mahal mo ang anak mo, mas mahal mo ang karir mo, that is an idolatry. Pero dito, sabi, stubbornness ay sama ng worshiping idols. So yung palang katigasan ng ulo ay para ka na rin idolater. And we know that being idolater, the Lord hates them. The Lord hates an idolater. So dito, yung pagiging matigas ng ulo is just as bad as worshiping idols. So, ano nangyari ngayon after this rebelled character, corrupt character of Saul? Ano ang nangyari after this scenario? What happened to Saul after this encounter, after God reveals his heart? At ito ay naipahayag na natin sa mga nakita natin isa-isang corrupt character ni Saul. Anong nangyari sa kanya after this? Number 1, he was rejected king of Israel. Alam natin na, kalusin ko na ang salot kay Saul. Tama na. Kasi kahit bigyan niya ng chance, hindi pa rin. Talagang lalabas at lalabas pa rin. Sabi nga nila, gaano mo itago ang isang bulok na bagay, talagang hahanapin niya ng iyong ilong. Kaya hindi ka mapapalagay. So that's how Saul's corrupt character pinapakita. Yung bang parang bulok na bagay na itinatago pero patuloy pa rin naaamoy kasi hindi siya naaalis. Kaya that's why very sorry sa Lord na siya ginawang hari. Number 2, the leading of God to his life was cut off. So the Spirit of the Lord left Saul. So, kahit siya ay lumapit na sa Panginoon, hindi na siya pinapakinggan ng Panginoon. So that's what happened to Saul. Sa mga bagay na nakita sa kanya, ito yung naging cause, fall and downfall niya. Number 3, the carrier of his grace left him. In 1 Samuel 15:27, as Samuel turned to go, Saul tried to hold him back and tore the hem of his robe. Nang siya ay nireject na ng Panginoon, the carrier of his grace, wala na rin grace. Iniwan na rin siya. So, paano pa nga bang maglilingkod ang isang carrier of your grace kung hindi ka naman na sumusunod? In other words, wala kang tingin mo doon, mas mataas ka na sa kanya.
So, ibig sabihin, kung mas mataas ka na sa kanya, hindi ka na makakasunod. Ang gusto mo, dahil mas mataas ka na sa kanya, siya nang susunod sa'yo. Diba? Alam natin yung kwento. Pinagagalitan niya pa si Saul, si Samuel. Pinagagalitan pa ni Saul si Samuel dahil hindi siya dumating sa usapan. So in other words, ano na siya? Nandun na yung spirit of murmuring, complaining, dumating na yon sa kanya. Kasi naging proud na siya. Maybe dahil hari siya, pero kapag ikaw ay nililid ng Panginoon, if the Lord really, the one who put you in that position, be sure na masunod mo rin yung taong naglagay sa'yo. Pero kapag dumating ang point na nailagay ka nga sa posisyon, pero ginagawa mo na yung mga bagay na hindi na tama, and then, may panahon ka na lang. Ibig sabihin, may tamang araw ka na lang. May katapusan ka rin. So, it happens to King Saul. The carrier of his grace left him. Number 4. Saul are replaced by someone better than you. So, ang Panginoon, hahanap siya ng kapalit mo. Hindi pwede na ikaw lang. So, bilang lingkod ng Panginoon, bilang mga pastors, ano man yung mga titles natin, leaders, worker, no one is indispensable. Ibig sabihin, kung hindi ka magpapagamit ngayon at ikaw ay pasaway, others will. So, hindi pwede na, ay, ikaw talagang nandoon yung encouragement, nandoon yung prayer and fasting, pinag-pray mo siya ng todo. Di ba ganun ang ginawa ni Samuel? Talagang nalulungkot siya. Maybe pinag-pray pa niya. Pero sabi ni Lord sa kanya, huwag ka nang magmukmuk dyan. You've been mourning for so long. Hindi ko na siya gusto. Sinabihan niya. Si Samuel, sinabihan ng Panginoon, meron na akong nahanap. Alam niyo, ang Panginoon, once tayo ay hindi na nakasunod sa Panginoon, sa gusto niya sa atin, meron siya agad replacement. Meron siya agad replacement. At nakakalungkot kasi ikaw ay qualified. No? You are qualified for the position. Pero your character kailangan sumama ito. Part of the requirement ng Panginoon. So, ano nangyari dito? Replaced by someone. In 1 Samuel 15:28, and Samuel said to him, the Lord has torn the kingdom of Israel from you today. Kinausap na ni Samuel, si Saul, tatapatin na kita. Ayaw na sa'yo ng Panginoon. Ngayon pa lang, inaalis na ng Panginoon ang kingdom na to, ang kahariang ito sa iyo. At hindi lang nga inalis may replacement agad and has given it to someone else, one who is better than you. Mga kapatid, ito yung malungkot. Yung tayo ay ma-replace dahil merong better than us. Hindi ibig sabihin na mas magaling yung taong ito. Ang ibig sabihin to, better, hindi yung qualities ng skills, time. Ibig sabihin, remember, yung puso ang tinitingnan dito. Remember, sino yung kapalit niyang yon? Better than him? It is David. Because David, he is a man. He was a man, and he is a man after God's own heart. Talagang nakita niya kay David yung puso talaga. Hindi yung kanyang physical, hindi yung kanyang talino, hindi yung kanyang pinag-aralan, hindi yun. Ang qualification ni Lord bago ka ilagay sa posisyon is your heart. Ulitin ko the qualification of God bago ka ilagay sa posisyon is your heart. Bakit si Saul? Tanong natin.
Again, alam natin yung kwento, bakit si Saul. In fact, nakita na ni Lord yung puso ni Saul. Pero, mapilit ang bayang Israel. Gusto namin magkaroon ng hari. Kaya sabi ni Lord, kinausap niya si Samuel, sige, bigyan natin ng hari sila, pero bigyan mo ng warning. Sabihin mo, itong gagawin sa kanila nung haring gusto nila. Di ba, alam natin, in the later parts nun, nagsisi sila, Lord, patawarin mo kami. Bigyan sila ng tawad. Nagsisi sila. Bakit? Pinilit. The word is pinilit nila magkaroon ng hari. Where in fact, si Lord na nga yung hari nila. Humahanap ka pa ng iba. Diba, ang laking privilege na ang hari mo owns everything. Powerful. And yet, humahanap ka pa ng limitadong hari. Ang ibig ko sabihin, humahanap pa kayo ng may limitasyon. Siyempre, pag God is King, walang limitasyon. Everything is supplied. Everything, lahat ng mga plano, sinasabi ng hari, at itinuturo paano to gawin. Samantalang ang gusto mong maging hari, yung mga Israelita, gusto nilang maging hari, yung nakikita nila. Kaya nga mahirap to eh. Sabi nga sa Biblia, paano kang maniniwala sa Panginoon? Sa tao nga lang hindi ka na naniniwala. Paano kang susunod sa Panginoon? Sa tao nga nakikita mo, hindi ka sumusunod. So talagang mahirap. Mahirap kapag ganun yung pamantayan natin. And pag ganun pamantayan natin, there is always a consequence. So ito nga nangyari. Kaya naging hari si King Saul, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon dito, may ipapalit ako sa kanya, better than him. Pag sinabi mong better than him, hindi yun yung qualities. It is the heart of the person. So, importante sa atin na lingkod ng Panginoon at gustong maging lingkod ng Panginoon. Check our hearts. Yung puso ba talaga natin? Gusto nating maglingkod sa Panginoon? Do we prioritize the King and next the kingdom and next the people? Do we have that priorities? Yun ang itanong natin sa Panginoon kung gusto natin maglingkod sa Kanya. At ano din ang nangyari? Sabi ko nga, na-replace siya. Panglima, the favor of God left him. Nawala na rin ang mga pabor ng Panginoon sa Kanya. Wala na yung mga, dati, mabilis ang communication. May access. Ngayon, nagkaroon na ng disconnection kay Lord. Kasi yung pabor, wala na. Napanood namin yung TV. Not TV. The movie, Family Matters. Meron kasing nag-struck sa akin na scenario doon na if you want to connect, disconnect. Kasi po, yung pamilya kasi, siyempre sa pamilya dahil ngayon ay uso yung mga gadgets, hindi uso. Talagang nariyan na, hindi na yan mawawala. So, hindi na nag-uusap-usap ang pamilya. Kahit magkakasama, ganon. Kahit bata, ganon, busy. Busy lahat ng tao. Kapag pumunta ka sa isang bahay, tahimik. Hindi dahil tahimik talaga sila. Pero napapacify ng gadgets. Tahimik lahat. Ayoko pa naman, kapag may kausap akong tao, kausap ko, naggaganon. Kaya sabi ko, tigilan mo yan. Yung paggaganon sa cellphone, humarap ka sa akin, gusto ko eye to eye tayo. Kasi, alam kong naririnig ako, pero ang tanong, nauunawaan mo ba ako ng totoo? Sabi nga nung kapatid kong principal, sa kanila daw, sa klase niya, meron daw mga estudyante rin na kapag kinakausap mo, hindi nakatingin sa'yo kasi mag-gadgets. Pero daw pag tinanong naman sa klase, nakakasagot naman. Pero meron daw namang iba, talagang nakatingin sa'yo, pero pag tinanong mo, lutang, hindi makasagot. Ibang kaso naman yon. Pero what I'm saying here is, di ba, kapag kausap mo ang tao, tumingin ka sa kanya ng eye to eye. Kasi sabi nila, no? Kapag daw hindi makatingin sa'yo ng diretso yan, ano ba yun? Manananggal ba yun o mangkukulam? So,
Ano ba tayo? Pag gano'n ang ating attitude. So, kapag tumingin tayo sa tao ng eye to eye, kasi nakikita niya eh. Kasi nakikita pala ng tao ano yung nasa isip mo. Meron ngang nagsabi na sa mata nakikita yung truthfulness mo bilang tao. Pero yun nga, dito nakita natin yung pabor ni Lord. Iniwan na si Saul. Sabi dito, and he is 1 Samuel 15 verse 29. And he who is the glory of Israel will not lie, nor will he change his mind, for he is not human that he should change his mind. Okay, bakit ganon? Bakit naman hindi niya nabigyan ng chance? Alam niyo po, ang Panginoon is slow to anger, is abounding in love, yung grace niya binibigay sa atin, pero may hangganan din po yun. Ang tao po, mabilis po yung, ganitong araw kailangan. Pero ang Panginoon mahaba. So, I believe every chances, not only second chance, third chance, maraming chances na binigay kay Saul. But still, gaya ng sinabi ko kanina, nandun pa rin kasi yung baho. Kaya, naaamoy pa rin. So, anything na naamoy mo, gusto mong alisin. Pero kung walang mag-aalis o ayaw alisin ng may-ari ng bahay, talagang maaamoy nyo talaga at hindi masarap. Hindi maganda sa amoy. In fact, nakakasakit pa yan ng ulo. Remember, kapag meron kang mga kasama, okay, sa ating mga lugar na kung saan merong hindi magandang mga ugali, masakit po talaga yan sa ulo. Yung ayaw magpabago, masakit po yan talaga sa ulo. And dito po makita natin, si Saul, hindi pa rin, ito nga sinasabi ko nandyan pa rin. Kaya nakikita ng Panginoon gano'ng katigas ang ulo nito. Saul has still a pride when he says in 1 Samuel 15:30, then Saul pleaded again, I know I have sinned, but please, at least honor me before the elders of my people. May request pa. May request pa siya. At least honor me. Demanding ba? Alam mo yung wala ka nang hindi na nga nakikita sa'yo yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero gusto mo pa rin makilala ka. Meron nga akong nabasa, kaming nabasa na better is the recognition that you don't get than getting recognition that you don't earn. Ulitin ko po better not to get that recognition that you earn rather than getting the recognition that you don't earn. Ibig sabihin, mas magandang ang ibang tao ang magbigay sa'yo ng recognition kahit alam mo yung minsan hindi after recognition. Pero may iba, kahit hindi recognize, magbabayad para lang ma-recognize. Alam niyo po may ganun sa mga advertisement, makikita mo, best in ganon, best in ganon. In fact, binayaran lang pala yung nag-sponsor na yun. Hindi pala totoo. Bakit? Advertisement lang. Kasi syempre, sa advertisement, dito ka nakikita kasi public yan So, hindi ganon. Hindi ka dapat after sa recognition. At ikaw ibang tao dapat ang mag-recognize sa'yo kung ano ka. Mag-recognize at magtaas sa'yo, hindi ikaw. Pero dito nakita niyo yung ugali ni ni Saul. Sabi niya, then Saul pleaded again, I know I have sinned. Alam kong nagkamali ako, but please, at least honor me before the elders of my people and before Israel by coming back with me, so that I may worship the Lord your God. Sabi niya rito,
Pwede ba na still, kung sinasabi mo ayaw na sa akin ng Panginoon, i-honor mo naman ako sa harap ng mga elders ng Israel. Yung bang parang, i-recognize mo ako sa maraming tao. Alam nyo yun, man pleaser ang tawag doon. Man pleaser. Kahit wala namang qualities. Ibig sabihin, hindi naman dapat siya bigyan ng honor, pero binabayaran na yung honor. Pero, gusto niyang makilala siya. So sabi nila, mga Pharisees, gano'n ang ugali. Man pleaser sila. Kaya they love to go to the synagogue, at they love to see ano yung damit nila. Man pleaser talaga. So, ito yung ugali ni Saul. Pero anong response ni Saul? Ni Samuel to Saul. After na si Saul ay nagmakaawa kay Samuel na, ipakilala mo rin ako. Makilala pa rin ako. Kumbaga parang, wala ka na nga. Wala ka na sa posisyon. Wala ka nang ibubuga. Gusto mo pa rin frontliner ka. Gusto mo pa rin nasa limelight ka. Gusto mo pa rin all the cameras ay nasa iyo. So ito pala yung talagang ininis ni Lord sa kanya kay Saul. Pero ito ang response ni Samuel sa kanya. In 1 Samuel 15:31, so Samuel finally agreed and went back with him, and Saul worshiped the Lord. So sige, pinagbigyan na lang niya. Alam mo minsan, napipilitan na lang din tayo eh. Na sige na nga, okay na, wala namang problema. But again, remember this. If you seek for man pleaser, hindi ka talaga magtatagal. Because, hindi yan sa Panginoon. Kasi, anything that hindi galing sa Panginoon, it will not always last. It will not last for a long time. Panandalian lang yan. Yes, kilala ka ngayon, bukas hindi na. Anong sinasabi kong kilala ka? Ibig sabihin, hindi mo rin talaga matatagalan kasi kung wala ka na talagang ibubuga at wala ka na talagang inside of you, wala ka nang ma-share. Diba? What you can just share is what you have. Kapag wala na yon, kahit na ano pang gawin, eventually, kumbaga parang nangyari kasi kay Saul, mataas, nag-decline, and died. So yun, kapag hindi maayos sa Panginoon, that would be the graph. Pataas, mula sa taas, pababa. Okay. So gaya ng aking in-illustrate before na, ang tubig seeking the lowest part of the earth. Yung refreshing ng galing sa Panginoon, hinahanap niya yung pusong mapagpakumbaba sa Panginoon. Pero yung puso ni Saul mataas. Kaya hindi makaakyat yung refreshing ni Lord. Hindi makaakyat yung salita ng Diyos sa kanya. Hindi niya maunawaan kasi mataas ka. Mataas ka eh. Hindi mo talaga maiintindihan yun. Kasi the water seeks the lowest level of the earth. And what else now? And after that, pumayag na si Samuel. Bumalik siya. Sige, I agree. Sige, papakilala kita sa tao. Pinakilala siya sa elders. Pero may ginawa din si Samuel. Alam mo yung kapag ikaw ay servant ni Lord, being a servant ni Lord, si Samuel hindi rin niya kaya yung talagang ginawa ni Saul at hindi niya rin kaya yung galit na kanyang na-receive from God na God was angry at Saul. Anong ginawa ni Samuel? Eto, 1 Samuel 15:32. Then Samuel said, "Bring King Agag to me." Agag arrived full of hope, for he thought, surely, the worst is over.
I have been spared. Kasi alam natin ang in-spare ni Saul, si King Agag, kasi alliance, di ba? Siyempre, kapag kabarkada mo, may pabor sa'yo. Minsan, hindi natin maalis sa grupo yung kaibigan natin, pero above relationship is the principle. So, dapat itong pairalin natin. Hindi naman nawawala yung pagkakaibigan pero above relationship is the principle. Ito yung pairalin natin. Kung hindi tayo subjective dapat. Objective dapat ang ating isipan. So dito, ito yung maging mali ulit ni Haring Saul. In-spare niya yung maling tao. At yung, di ba, yung mga gamit na maganda, in-spare niya. Pero sa galit ni Samuel, dahil naramdaman niya yung galit ng Panginoon sa ginawa ni Saul, sabi niya, dalhin mo sa akin si Haring Agag. Agag arrived full of ready. Dating naman si Agag, dinala sa kanya. Syempre, tapos na yung labanan siguro the battle is over. Kasi may senaryong ganun, naririnig niya yun. Hindi na ako, okay na ako. I'm already spared. Spared na nga ako ng hari Akala mo lang. Akala mo lang. Minsan kasi, tayo, may backer, no? Pero meron pa palang dadaanan ka. Minsan ganun makakapasa ka sa isa kasi kaibigan mo yun. Pero pag dumating ka na sa final, turn down ka pala. So, nangyayari yun. Ito yung nangyari. Akala niya okay na kasi hari na nga yung spare sa kanya. Pero mas mataas pa kay Saul. At ito yun. Arrived full of hope, for he thought surely the worst is over. And I have been spared. Ako nga ay naligtas na So, okay na ako. So, siguro, kakamayan na lang ako sa isip na siguro, kakamayan na lang siya ni Samuel, the prophet Samuel. Pero anong ginawa ni Samuel? Verse 15:33, but Samuel said, as your sword has killed the sons of many mothers, now your mother will be childless. And Samuel cut Agag to pieces before the Lord at Gilgal. Kasi yung utos ng Panginoon kay Saul na hindi nagawa ni Saul, si Samuel na gumawa. Bakit? Kung ano ang kalooban ng Panginoon, gawin mo na agad. Kasi kung hindi mo gagawin yan, iba ang gagawa at mas mahirap. Anong ibig nating sabihin dito? Pag dinil ka na ng Panginoon, ngayon pa lang, sumunod ka sa. Kasi kung hindi ka pa magpapadil, baka mas mapahiya pa tayo. So ito nangyari. Kala mo King Agag Sabi mo, you've been spared. Yes, sa unang kumbaga sa unang interview o sa unang kumbaga kasi confidential dahil hari yun pero hindi mas mataas pa kay King Saul and this is Prophet Samuel. Anong ginawa nga? Ituloy natin to. And Samuel cut Agag to pieces before the Lord. Pinakita ni Samuel that they want to please God kung ano mandato ni Lord. Kahit sinong tao pwedeng gumawa. In other words, lahat tayo is mandated kung ano ang dapat gawin. At kung may mali, dapat talagang alisin. Kung ayaw alisin, halimbawa, sa isang grupo, may talagang hindi maayos dun. At itong naging dahilan para magkaroon ng division, faction, ayaw alisin nila kasi friendship, maybe, mapera, ganun. O kaya naman, ma-PR or charismatic, sabi nga nila. Pag hindi maalisin yan, iba ang mag-aalis yan. In other words, mapapahiya ka. Mapapahiya ka kapag hindi natin nasunod yung talagang final authority. The word of God is the final authority. Hindi natin sunod yung authority ni Lord.
Hindi ibig sabihin forever, kikimkimin mo yon. Forever nandyan, aalisin at aalisin. Kaya itong ginawa ni Prophet Samuel to please the Lord. In honor to the Lord. Sabi nga dito, and Samuel cut Agag to pieces before the Lord at Gilgal. Ang sabi ni PJB, do not spare whom God was angry at. Ibig sabihin, ano ba yung angry? Ano ba yung angry at? Ano ba yung ayaw ng Panginoon? Alam natin anong ayaw ng Panginoon. Una, ayaw ng Panginoon na tayo ay may ibang sinasamba. We are an idolater. Ibig sabihin ng idolater, dapat siya yung una nating bigyan ng panahon, ng priority. Siya lang. Wala nang iba. Siya lang. So anything that will contradict or anything na magiging dahilan para hindi mo magawa to, alisin mo. Kaya nga sabi ni PJP, cut off things that cause you to sin. So ano ba yung mga baggages? Ano ba yung mga baho? Ano ba yung mga dapat tapyasin sa'yo para hindi ka maging mabigat? Let go. Let it go. Masarap maglingkod sa Panginoon magaang. Bakit kailangan magaang? Kailangan kasi natin sumunod. Kasi kung mabigat ka, maliliit ka. Diba? Mahirap gumalaw. Pero kung magaan, I'm saying not the weight of the person. Not the weight. Ang sinasabi ko, kung wala kang excess baggage, magaang kang kumilos, magaang kang sumunod, kasi walang babalikan sa'yo, walang tatapyasin sa'yo. Mabilis kang kumilos, mabilis kang maka-access. Amen to that? So, hindi ko na rin po matatapos muli ito. May mga susunod pa tayong aabangan. And puri ng Panginoon, I hope this day, meron po tayong napulot ng mga principle at aral sa buhay. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay, salamat Panginoon sa oras na ito, sa patuloy mong pagsama at pag-iingat sa bawat sa amin. Lord, hayaan mo kami ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Hayaan mo, Panginoon, na lahat ng gagawin namin ay aming isang gulo sa iyo. Ayaw namin, Panginoon, na sa aming pagtatrabaho ay we will be disqualified pa. Lord God, ang prayer namin, patuloy ka po sa amin na mag-ingat, magturo, let your Holy Spirit leads us, guides us to the right things na dapat namin gawin. Because we know, pag kami nalihis ng landas, mahirap bumalik. Panginoon, salamat. Pagpalain mo po ang bawat pamilyang nakikinig at nanonood ng live streaming na ito. Ang kapayapaan ay laging sumainyong lahat at sumaating lahat. God bless us.